Magandang araw. Ang pag-aaralan po natin sa video na to ay combined stresses and Mohs circle. No? Napag-aaralan po natin sa strength of materials na meron pong dalawang klase ng stresses. Merong normal stress at merong shear stress. No? Ano po pinagkaiba ng dalawa? I-review natin. No? Pagka po normal stress, ganito po ang example nyo. No? Stress po yon na naka-perpendicular doon po sa surface of application. No? At ang normal stress po, pwede po yung compressive, gaya nito, pwede rin pong tensile, pabatak, gaya naman po nito. No? Nakikita mo po dito sa ating diagram, magkasabay po yung stress application along x-axis and along y-axis. No? In reality po, ganyan po yan. No? Ganyan po ang nangyayari sa totoong buhay. No? Magkakasabay yung stresses na na-experience ng isang body. No? Hindi po gaya ng mga sinagutan natin sa topic na strength of materials na paisa-isa lang. In reality, sabay-sabay po yan. No? In fact, meron nga rin po yung kasabay na shear stress. No? Pag sinabi po natin shear stress, mga stresses na nakaparallel naman dun sa surface of application. At kung mapapansin mo, nakakalat po siya in all the sides of the cube. Cube po ito naka-front view lang tayo. No? Ngayon, pagka po magkakasabay yung normal and shear stress na in-apply doon sa body, meron po siyang effect na tinatawag po na maximum shear stress at maximum normal stress and minimum normal stress. Nagkakaroon po ng maximum and minimum stresses. No? Paano po kino-compute yun? Meron po tayong formula. No? Unahin po natin yung maximum shear. Ganito po yon, square root ng difference ng normal stress along x and y over 2, and then you get the square of it plus natin sa square ng shear. Okay? Yung value po na to ay para sa maximum shear stress. No? Ano pong implication niyan? No? Although nag-apply po ng shear stress doon sa object, dahil meron pong kasabay na application ng normal stress, no? Yung epekto po ng normal stress na idagdag dun sa epekto ng shear stress applied on the body, resulting on a much higher, sinasabi nga pong maximum shear stress. I hope nasundan niyo po yun. Ha? At kung merong maximum shear, meron din pong maximum normal stress naman. Paano po yung kino-compute? Ganito po, kunin mo itong sa maximum shear, square root, dadagdagan lang po natin yan, magpa-plus lang tayo. Ano yung dadagdag? Yung average po nung mga normal stresses. Okay? Yun na po ang maximum normal stress. Okay? Kung mapapansin mo dito, may minimum yung shear, which is, ito rin yung value, no? Dito po, iba yung value ng minimum. Paano kino-compute yung minimum? Ganito po, kung ginawa natin plus kanina, pag ginawa po natin minus, makukuha na po natin ang minimum. I hope nasundan niyo po yun. No? Gamitin natin, let us have an example. Refer to the figure below, kagaya po ng figure natin kanina. The element is subjected to the plane stress condition shown. What is the maximum shear? Okay? At ito pong problem, nagbigay po ng magnitude sa lahat ng mga stress na naka-apply sa body. No? Merong normal stress along x, along y, and a shear stress applied on x and y axis. Mapapansin mo, may positive, may negative. Ano po ibig sabihin nun? Pagka po positive yung value, ibig sabihin po ng tensile, pabatak, gaya nitong sa y, no? Pabatak. Pagka po negative, ibig sabihin po ng compressive, kagaya po nito. Iniipit niya yung body, no? Okay, paano po kino-compute ang maximum shear? Madali lamang po, i-direct sub lang po natin sa ating formula. Ito po yung ating formula, no? Square root ng difference ng normal x and normal y over 2 square plus shear square. No? Kompleto po tayo sa given. Direct sub po natin. Diretso natin sa calculus, no? Square root, parenthesis, okay, fraction, negative 140 muna, no? And then minus yung ating pong sa y, no? 205 over 2. Okay, parenthesis, square, plus yung square ng shear, which is 100. Okay na po yan. Press equals, meron tayong 199.3
megapascal. Yan po ang maximum shear. No? So, yung in-apply na shear 100 lang, dahil may kasabay po siyang mga normal stresses, tumaas yung value ng shear. Umakyat ng 199.39. Halos na doble, no? So, kung ito po yung choices, that must be letter C. I hope nasundan niyo po yan.